Iyan. Mainit po itong tatlo na ito, mga kababayan. Ipapaliwanag po natin, no? Kung ano po yung mga kinakaharap ng Duterte, Bongo, Bato de la Rosa linked to drug war killing. Yung mga tegihan po nung panahon ng laban kontra droga. Sa atin po, mga bossing, wala naman po sanang problema dun sa laban kontra droga. Kung nagawa po ng maayos. Kung, no? Kung binigyan ng pagkakataon yung mga pwede pang magbago. Ayun po. At wala din tayo sanang problema dyan kung yung listahan po ng dating Pangulo na nandoon sa kulay puting kartulina, yung malaking hawak-hawak niya, na-verifika ng maayos. Kasi po ang sinasabi hindi naman daw po veripikado at hindi inimbestigahang maigi. Sabi pa nga kapag ka natripan ka, trip ka. O isa na din po dyan, mga kababayan, si Jed Mabilog, yung mayor po. Diba? Ano sabi niya? Ako naman napagtripan lang. No? Palibhasa pinsan ko. Si dating Senador Drilon. Kaya ayun, nagamit ako para tulay, para ilink. Para ilink kay Senator Drilon na may kinalaman sa droga at kay Mar Rojas. Naku po, mga kababayan, nakita nyo ho no? Kung ikaw pala maayos at tapos kamag-anak mo lang yung kalaban sa politika, maaaring masira ang buhay mo. Lumipad ho ng Amerika yan at yun, talagang nung panahon na yun, durog na durog siya, sirang-sira. Magugulat ka na lang, uy, bakit ako kasali sa laban kontra droga nila? Anyway, mga kababayan, isa-isahin po natin, mga bossing. Unahin natin si Bongo. Ano? Former PCSO, General Manager Royima Garma. Ayan, mga bossing, mainit po si Garma ngayon. No? Talagang kaliwat kanan po ng social media, siya ang pinag-uusapan. Iba na po ang tono ngayon ni Garma, mga kababayan. Iba na po ang sinasabi ngayon ni Garma, mga bossing. Former PCSO, General Manager Royima Garma revealed that Edilberto Leonardo, who organized an anti-drug task force, submitted operational proposal for the task force to Senator Bongo, Duterte's close aide at that time. Alam niyo po, mga bossing, isa pa po sa nabanggit, no? Merong mga level. Merong mga level yung parang sabihin mo ng merong mga level yung buhay ng tao. Bakit ho? Kunyari, ganito lang ho mga bossing. May class 1, 2, 3, 4 daw Class 1, yung mga simpleng addict lang. Etneb lang yan. Ika nga ni Mayor, di ba? 20-20 lang. Ika ni Yorme, etneb lang. 20,000 ang reward dyan. Kasi talagang na-establish doon sa hearing na yun. Sinabi din ni Garma na merong reward system. Mga kababayan, hindi po maganda yan. Pero bakit to? Kasi may reward system. Paano? Kunyari, ang isang pulis kinailangan ng pera, ng problema sa pera. Ano gagawin nun? Naku, eto mukhang addict tong naglalakad Luwa ang mata. Ang payat. Mukhang mukhang sumisinghod. Yung pala, mga kababayan, may sakit lang yung tao, kaya ganun yung itsura. Dahil sa kailangan nung less po, ng arep, ng pera ho. Kaya hindi po maganda na may reward system. Etneb, doon sa mga adik-adik lang. Tapos, pataas ng pataas Ang pinakadulo po at pinakamalaking pera na matatanggap na reward po 1 milyon ho, mga kababayan. Paano na lang kung yung nasa listahan na yun na sinasabi, hindi talaga beripikado na narcolis o hindi talaga beripikado na politician na link sa droga. Kawawa ang buhay. Sayang ang buhay, mga bossing. Sabi dito, former PCSO General Manager, kay Duterte naman kay Digong, former PCSO General Manager Royima Garma testified that former President Rodrigo Duterte financed the war on drugs seeking to replicate the Davao model. Sa Davao nag-umpisa tapos biglang buong Pilipinas na. Ay, Diyos ko po.
The model included financial incentives for killing linked to anti-drug operation. Yan nga po yung sinasabi natin, mga bossing, na reward system. Biruin mo, oh. Ang tapang ni Garma ngayon, iba na po talaga ang tono. O, eto naman, si Bato de la Rosa naman po, si Bato na nagsabing, pag nakita ko yung si Kerwin Espinosa, susuntokin ko ang mukha niyan. Imbis na pag nakaharap ko si Kerwin Espinosa, sasabihin ko sa kanya, sabihin mo sa harap ko yung sinasabi mo at i-re-resbackan kita ng paliwanag. O, imbis na ganun po, ang sabi ni Bato de la Rosa, susuntokin kita pag nakita ko. O, susuntokin ko ang mukha mo pag nakita kita. Diba? Kerwin Espinosa testified that Senator Bato de la Rosa pressured him to implicate Senator Leila de Lima in the illegal drugs. Idamay si de Lima. He also further revealed that directive to implicate de Lima and the EJKs during Duterte's administration originated from De La Rosa and possibly higher-ranking officials, including Duterte. Alam niyo po, mga kababayan, ito, dapat po humaharap na lang sila sa Kongreso. Well, nasabi na po ng dating Pangulo na siya ay titindig at haharap kung kailangan doon sa Quad Committee. Pero ang kailangan lang po talaga pangatawanan yung sinabi. Kasi alam niyo naman po ang dating Pangulo ngayon. Sasabihin mamaya, bukas iba na. Sasabihin mamaya, bukas ang sasabihin na, hindi ko sinabi yun. Wala akong sinasabing ganun. Medyo sa tingin ko, katandaan niya din po, baka nag-uulyanin na ang dating Pangulo. Isa din po sa nakikita ko na dahilan kung bakit nasabi ng dating Pangulo yon, baka po kasi dahil tatakbo ng mayor. Mabango yun. Pampabango yun ng kanyang kandidatura. Bakit ho? Kasi iisipin ng mga botante, eto na, lalabas na si PRRD, sasabihin na at idedepensa niya na yung sarili niya. Dapat iboto natin to. Kasi hindi naman yan lalabas at hindi naman haharap sa Quadcom yan kung walang kung may ginawang masama yan. Ganyan, di ba? Yung pala, ang ending, wala, hindi din pala pupunta. Ang ending po pala, parang jet ski lang ho, mga kababayan. Sabi sa jet ski, ano ba sabi sa jet ski? Pupunta ako ng West Philippine Sea para iturok ko yung bandila ng Pilipinas, sakay ang jet ski. Hanggang ngayon po, iba na po ang presidente, walang nangyaring ganun. Bigla na lang tayong nagising, wala palang nagawa. Nung panahon ng kanyang administrasyon about sa West Philippine Sea, mga kababayan.